ready with me mga sis habang chinichika ko sa inyo kung paano ako nag-start maging beauty content creator. Okay, so unahin ko na muna yung mga tutsang ko dito. Ayan. So, kailan ba ako nag-start mag-film? 2018 yun mga sis. And sa YouTube pa yun ako nag-start. Alam ko na kwento ko na din dati yun dito. Kaso, onti pa lang yung community sis natin nun. So, kwento ko na lang ulit dito. Okay, so 2018 ako nag-start mga sis sa YouTube. And sobrang literal na walang nagpa-follow or nagsusubscribe sa akin nun. As in, kamag-anak ko lang na mga pinilit ko na mag-subscribe. Ganun. Mahilig na kasi talaga ako sa makeup ever since like parang college nag-start. Mahilig na talaga ako mag-makeup. And mahilig ako manood ng mga tutorial sa YouTube. Doon lang din ako natutong mag-makeup. Mga pinapanood ko noon si Nikki Tutorials, Jeffree Star, si Tati, Judy Life, tapos si James Charles, yan. Tapos pinapanood ko din, syempre, pag local, si Mama Ann Clut, si Miss Anna Kai, si May Layug, tapos sino pa ba, si Lou Sanchez, yan, yung mga pinapanood ko sila, as in. Tapos, tuwan-tuwa ako pag nakikita ko silang ko-content and na-amaze ako kapag pinapadalan sila ng mga brands ng makeup na parang alam mo yung feeling na, oh my gosh, puti pa sila, ganon. Na parang ang nasa utak ko noon, syempre, is nagwo-work sila, binabayaran sila habang na-enjoy nila yung mga pinapadala din sa kanila. Alam mo yun, parang nagwo-work ka na nag enjoy ka. So parang sabi ko, oh my gosh, parang gusto ko din yung ganon. Nung time na talagang parang feeling ko gusto ko ng mag-content or mag-video, napapanood ko lagi si Mama Ann. Parang nasa isip ko noon, oh my gosh, yung Mama Ann, nakakapag-content kahit mommy. Sabi ko, baka kaya ko din. Parang ganun yung nasa ano ko talaga. As in, parang ang pinaka-goal ko nun is parang, hindi naman maging parang si Mama Ann Clothes kasi hello, Ann Clothes na yan. Pero parang ang peg ko, gusto ko maging katulad ni Mama Ann, ganun. At first, ang goal ko lang, alam mo yun, may mag-follow sa akin, may mag-comment sa akin na totoong tao. Kasi madalas, sila Sir OP lang talaga yung nagko-comment sa akin and nagpa-follow nga, 'di ba? Tapos yung papa ko laging nagpe-play all lang 'yan para lang magkaroon ng views yung mga videos ko sa YouTube. As in gano'n, gano'n kalala na parang sana merong manood sa akin. Kaso wala, wala talaga. As in gapang talaga. Hindi ko din naman masisisi kasi 'pag pinanood niyo yung mga videos ko do'n, nakakatuwa lang siya kasi may halo-halo, may makeup, merong pang plantita. Alam mo yun, nung nag-pandemic, naging plantita din ako. Tapos nag-feeling nagluluto ako. Tapos nag-feeling mommy V din ako na nag-organize. Ang dami kong ginawang content. Tapos, ayun nga. So, sabi ni Sir OP, alam mo, mag-focus ka lang sa isa kasi baka naguguluhan na yung tao sa'yo. So, ngayon, nag-focus na ako sa makeup kasi yun lang naman talaga yung gusto ko. Tapos, sa every time na walang manonood and every time na walang magko-comment or whatever man yan, walang nag engage sa videos ko, laging sasabihin lang ni Sir OP na, okay lang yan kasi hobby mo lang naman talaga yan, 'di ba? Parang gusto mo lang gawin, tapos kung may manood, edi good job. Kung wala, okay lang kasi makeup naman yan, wala kang talo kasi gusto mo naman yung makeup, 'di ba? Yun nga, so syempre may point naman si Sir OP doon. So, every time na nagpo-post ako, lagi kong tinatandaan yung sinabi ni Sir OP na parang, okay lang yan. Pag meron, edi meron. Pag wala, wala. Okay lang. Kasi nga, nag enjoy naman talaga ako na gumagawa ng makeup reviews. May times talaga mga sis na pinipilit ko lang sila na panoodin ako. May times na minu-mute na lang ni Papa yung video. Hindi ko naman siya masisisi kasi hindi naman siya mahilig sa makeup. Alam mo yun, hindi naman ako nasaktan doon kasi buti nga pinapanood pa niya, 'di ba? Pero kasi alam mo yun, parang minu-mute niya yung volume para hindi niya na ako marinig kasi nga paulit-ulit niya ipi-play all para lang magkaroon ng views, gano'n kalala, o 'di ba? So, ang ginawa ko lang tuloy-tuloy lang ako nag-post kahit wala naman masyadong nanonood talaga sa akin. And then binibili ko lang yung mga kailangan kong makeup, yung mga sapat na shade lang kasi hindi ko naman kayang bumili ng complete shades or minsan pupunta ako sa isang mall para i-swatch yung complete shade sa arm ko para lang masabing yung review ko, complete swatches. Alam mo yun, gano'n. Dumating talaga ako sa point na sabi ko kasi, siguro mas maganda kapag complete shades, 'di ba? Willing naman bumili si Sir OP no'n, kaso nga lang ako yung nanghihinayang na baka kasi mamaya hindi ko naman bagay sa akin, ba't ko bibilihin pa, 'di ba? So, yung mga bagay sa akin lang yung mga binibili ko. Tapos, sinaswatch ko dun sa mismong store yung ibang mga shades para lang masabing complete shades ang review ko.
Hanggang sa nag-pandemic at nauso si TikTok, 'di ba? Buti na lang nauso si TikTok, kung hindi 'di niyo ako makikilala mga sis. Sa kay TikTok talaga ako, alam mo yun, hindi ko masyadong nag-boom na boom talaga. Pero dun ako medyo, alam mo yun, nakilala, takas naman nakilala. Kasi dun din nag-start, 2020 nag-start na, ang tawag dito, may nagpadala sa akin ng mga PR. Unang nagpadala sa akin is si Hello Glow. So, hindi siya makeup, pero nilagyan ni Miss Denise ng onting mga makeup yun ng Careline and Everbilena. So, sobrang saya ko noon. As in, parang, alam mo yung feeling na ito yung inaasam-asam ko, inaantay-antay ko, mapadala ng PR. Alam mo yun, dumating na. Kaso nga lang, alam mo yun, majority skincare. Eh, alam mo yung mga panahon na yun, hindi naman kagandahan yung balat ko. So, bakit ako magsi-skincare review, 'di ba? Tapos, anyways, pero sobrang grateful and thankful ako nun talaga. As in, hindi ko makakalimutan yung moment na yun. Isang box yung pinadala ni Miss Denise. And nung time na yun, sobrang, alam mo yun, hindi naman madami yung followers ko. As in, gumagapang pa rin siya. Tapos, anyways, ang next na nagpadala sa akin is si Get Ready With Me, complete shades agad yung pinadala niya. Na-amaze ako doon. And then, nag-back-to-back sila ni Easy. Yan, dyan nag-start na may mga brands, local brands na talagang nagpadala sa akin na makeup. Ayun. So, makeup, tuwan-tuwa na ako noon, mga sis. Yung time na yun, mga sis, feel na feel ko talaga na content, alam mo yun, nararamdaman ko na content creator na ako. Kasi nga, napapadala na ako ng PR and napansin na ako ng mga brands. So, dun nag-start na mga sis na talagang parang feeling ko trabaho na siya kasi nga pinapadala na ako ng brands, 'di ba? Hanggang sa sinuwerte na yung ibang mga local brands, napansin na din ako. And as in, sobrang grateful ako sa lahat ng brands na naka-work ko before and hanggang ngayon. Sobrang grateful ako kasi imagine, momshi na ako. Tapos yung edad ko, parang yung mga kasabayan ko sa TikTok is mga Gen Z talaga, 'di ba? Eh, millennial ako. So, sobrang grateful ako sa mga brands talaga na nakikipag work sa akin and nagtatrust sa akin. Sobrang grateful. And syempre, mas sobrang grateful ako sa inyo mga sis. As in, alam mo yun, cheesy na akong cheesy, pero again, 'di ba? Every time nagpapag-giveaway ako, sinasabi ko sa inyo yun na parang hindi ko naman ma-achieve tong mga milestones or itong mga ganap ko sa buhay ngayon kung wala kayo talaga. Ako talaga, ang masasabi ko lang, very important na sure ka na yung content na papasukin mo is yung talagang gusto mo. Alam mo yun? Like, for example ako, makeup talaga yung gusto ko. Para at least talaga, kahit nahihirapan ka na dun sa back-to-back na mga pag-film and edit and everything, kahit papaano, enjoy ka pa rin kasi gusto mo yung makeup talaga, 'di ba? Also, very important mga sis na talagang ready ka physically, emotionally, lahat na. Kasi as in, kala ko talaga nung nag-uumpisa ako na parang, dali lang yan. Mahilig naman ako sa makeup. Magko-content lang, magfi-film ka lang, mag-edit ka lang, ganun lang. Hindi pala siya ganun. Mahirap pala siya. And alam mo yun, kailangan talaga itatatak mo sa utak mo na hindi lahat magugustuhan ka. Alam mo yon. Very important pa mga sis is dapat merong nagsusupport sa'yo. As in, si Sir OP talaga yung masasabi kong siya talaga yung reason kung bakit hanggang ngayon andito ako. Alam mo yun, parang talagang siya lang yung nagtiwala and nag-push sa akin ng bonggang-bongga na kaya ko. Alam mo yon. Kasi may times talaga na alam mo yun, malulugmok ka na parang shocks, walang nanonood sa akin. Shocks, ba't ganun? Ang syonda ko na kasi siguro. Ay, ba't ganun? Kasi hindi siguro ako kagalingan magsalita. Alam mo, parang minsan inisip ko, hindi ka naman kasi professional sa makeup, so baka kaya hindi ka pinapanood. Yung parang mga ganun. May mga ganun, parang nagda-doubt ka na parang itutuloy ko pa ba? Kasi parang wala namang masyadong nanonood. Lalo na kapag sinashadow ban ako ni TikTok, diyan ako nag-e-emote talaga. And also, alam mo yun, siya din yung time, nung nag-start ako, syempre may mga friends and mga family members na hindi mo naman masisisi kapag sinabi mong magko-content ka or mag-YouTube ka or whatever, pag-film ka ng ganyan. Alam mo yun, matatawa sila sa'yo na parang, ha? Ba't mo gagawin yan? Sino ka ba? Alam mo yun, parang, ba't mo gagawin para kang syunga, nanay ka na. Maglinis ka na lang dyan ng bahay. May naalala ko, may nagsabi sa akin one time, close sabi niya, alam mo, tigilan mo na yan kasi wala kang mapapala dyan.
mas okay pa na maglinis ka ng bahay, magluto ka, and alagaan mo na lang si Natalia. Which is, alam mo yun, ginagawa ko naman lahat yon. Pero syempre, may time na, alam mo yun, minsan, yung me time ko is mag-makeup, mag-film, alam mo yun. So, siya, wala naman nanonood dyan. So, tigilan mo na yan. Mag-ano ka na lang. May ganun, may mga ganun. Tapos may kapag sasabihin ko, uy, follow nyo naman ako, panoodin nyo naman, or like, comment naman kayo sa video ko. Wala, matatawa lang sila na parang, ano ba yan? Mag-ano ka na lang kaya para mas panoodin ka yung kumain ka ng sili or tumawid ka sa alambre, ganun daw yung gawin ko para may manood sa akin. Kasi nga, mami na ako and hindi naman ako kabataan na. So, bakit beauty pa daw yung naisip kong i-content. So, parang hindi daw bagay sa age and sa ganap ko sa buhay. So, ganun. Merong mga tao na hihilahin ka nila na parang wag mo nang ituloy. Pero si Sir OP, never. As in, naiiyak tuloy ako. Anyways, ayun nga. Ay, ayoko nung ganyan, naiiyak. Pero kasi, may mga ganung moments talaga na merong hindi magtitiwala sa'yo na kaya mong gawin. So, malaking bagay na merong nagtitiwala and may nagsusupport sa'yo na go, kaya mo yan, push mo lang yan, kahit walang manonood, kami manonood for you, 'di ba? Parang mga ganon. Happy-happy lang. Kaya super duper boost talaga yan si Sir OP. So, dapat focus ka lang talaga sa goal mo, which is, alam mo yun, makapagbigay ng magandang content sa mga followers mo. Mula na nang may nagko-comment talaga na totoong tao and follower sa akin. So, sobrang happy ko talaga nun. Nagko-comment, nagre-reply ako hanggat kaya ko. Pati yung mga PR na dumadating, as in sobrang naalala ko yung iniipon ko pa yung mga box, alam mo yun. Tapos sino mag-aakala mga sis na makakasali pa ako sa mga campaign, Diyos ko. Like, unang-una si Get Ready With Me noon, hindi ko aakalain talaga. As in, kala ko talaga, yun na yung first and last ko. And, abangan nyo, meron pa tayong susunod na campaign, mga sis. Hindi ko lang masabi kung anong brand pa, pero hindi ko talaga ina-expect yung mga gantong moment. Alam mo yung parang hindi ko hiniling kay Lord yung mga ganyang campaign, pero binibigay niya. As in, grabe, sobrang thankful kay Jesus sa inyo. Kaya kung nagtataka kayo, yung iba nagtataka, bakit ka pag-giveaway ng pag-giveaway? Alam mo ba't ako nagpapag-giveaway, mga sis? Kasi talagang sobrang grateful ako sa inyo. Kung kaya ko lang bigyan kayong lahat ng giveaway, yung mga solid dyan na mga sis, gagawin ko. Kaso hindi ako ganun kayaman. One time, nakwento ko na to sa live ko eh. One time, nasa mall ako, may lumapit sa akin. Kaya, oh my God, sis, pinapanood kita. Mas matanda siya sa akin. Tapos siguro mga nasa 60 or mas matanda pa siya 60 kasi kasama niya yung apo niya. Sabi niya, oh my gosh, alam mo ba, nabubudol mo ko, yung anak ko and itong apo ko. Yung apo niya is parang kasing edad, mas bata lang ng siguro mga 15, ganon, 15, 14 yung age nun. Sabi niya, nabubudol mo kami. Alam mo yung parang yung feeling ko nun, naiiyak ako na parang, oh my gosh, 3 generation nanonood sa akin and nagtatras sa mga, alam mo yun, budol ko. So, grabe, wala lang, sobrang nakakatuwa lang yun. Ma-advise ko sa inyo, lalo na sa mga kaedaran ko and also sa mga momshies dyan na gustong mag-content din, go lang, as in go lang. Hayaan mo nyo yung mga tatawa sa inyo, yung pagtatawanan kayo, sige lang, tawa lang sila. Kasi at the end of the day, at least nag-enjoy ka sa ginagawa mo, 'di ba? Na gagawa mo yung pangarap mo. Naalala ko pa noon, yung first event ko. Ano bang first event ko? Si Ever Villena din yun. Nga. Kaya talagang grabe yung ni Ever Villena sa akin, yung impact ni Ever Villena. First event ko sila and first PR ko sila. Na yun. Solid. Solid. Thanks, pray lang tayo. So, ayan, this is our makeup look. Fresh-freshed lang tayo. Magko-content na din tayo actually after nito. Pero, ayun, ma-advise ko lang sa inyo, go lang, follow nyo lang kung anong tinitibok ng puso nyo, go lang. And kung dun kayo happy, push nyo lang yan. Tapos, post lang kayo ng post, kahit alam mo yun, walang nanonood sa inyo, i-post nyo lang ng i-post ng i-post ng i-post kasi meron at meron dyan manonood at magkiklik kayo and hanggang magugulat ka na lang, nakabuo ka na ng community mo. So, ayun lang, I hope makahelp tong video na to sa mga gustong maging beauty content creator din.